Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Gemini mula January 16 to 31, 2025? Pwedeng nangyari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na ng energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign, kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ang bida natin ay babae. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. O baka ito ay kakilala nyo. Okay? So, kung di man tumama sa inyo to, di baka sa kakilala nyo. So, yung tao dito, nanay na. Kung di nanay, kasal. Kasi mayroon namang kasal na wala pang anak. So, nanay, kasal, mayaman. Kung di mayaman, may business. Kung walang business, di may trabaho. Kung walang trabaho, di may pension. Kung walang pension, di may sumusuporta sa kanya financially. Pwedeng kapatid, magulang. Ang dating kasi, i-release niya na may i-release siyang tao o sitwasyon. Kasi titingnan niya raw yung sitwasyon in a different angle. Dahil magle-let go na siya, ito magiging masaya na siya finally. Ano ba itong problem dito? Ano yung problem? Ba't di sila magkatulad ng suit? Pero may lalaki dito. Kasi kung pare sila ng suit, asawa niya to. Yung iba suit. So, iba yung way ko ng pag-read. Okay? Ang dating sa akin, lalaki niya to. Kabit niya to. Yung kabit niya may girlfriend na iba. Siya naman may asawa. Kasi kung single mom siya, gaganon siya eh. Ibig sabihin, wala na siyang asawa. Single mom. Pero walang asawa. O, pwedeng kasal pa rin siya. Hindi nga lang annulled, pero kasal pa rin siya. Gamit niya pa rin yung surname ng asawa niya. Pero kasi, in a relationship pa rin to, kasal pa rin to hanggang ngayon. So, may asawa pa rin siya. At may asawa o girlfriend din to. Pero hindi sila kasal. So, ibig sabihin pares silang in a relationship. So, yung i-release niya dito ay kabit niya. Natauhan na siguro siya dito. Yun yung enlightenment. So, ganun na ang dating. Siyempre, hindi naman lahat ay makaka-relate dito. Kung di man to para sa inyo, di ba para sa someone na malapit sa inyo na nasa ganitong sitwasyon. O pwede rin namang tumama rin to sa idol nyo na malapit sa inyo. Mabalitaan nyo na lang sa TV na ganito yung sitwasyon niya. But anyways, although ile-let go niya na to, tingin ko minahal naman nung lalaki ito. Kaya may mahal pa siyang iba. Pero kung ganito na to, hindi na siya mahal.
At mas mahal niya yung isa. Anyways, tingnan natin ano pang masasabi dito. Anong mensahe nung lalaki sa kanya? So again, mahal naman siya eh. Kaya lang, for some reason, na tauhan na yung babae, gusto niya i-let go to. So anong mensahe nitong lalaki dito sa babae? I feel cold and detached from this connection. I can't feel emotions right now. Tingnan pa natin. I don't depend on you too much to let you go. I have codependency issues. This connection bores me to death. I need something more exciting. Ito yung mensahe niya. Biruin nyo, bored siya, di ba? Ito, cold and detached from this connection. Malaki chance na feeling niya hindi na siya mahal ng babae. Kasi, ganun din naman yung tinopik natin. At kaya naman ganun na bigla nang naging cold yung babae sa lalaki. Kasi nga, natauhan na siya. Gusto niya nang i-release itong kabit niya. At mag-stick na lang sa asawa niya. Kaya bored na siya dito, yung lalaki. Feeling niya hindi communicative, cold yung babae. Kasi nga, yun ang plano niya. Kaya lang, hindi makalet go tong lalaki. Although may isa pa siya. Sabi ko nga kanina, mahal din naman niya to. Kaya lang, mahirap nga yung sitwasyon. Hindi siya makapili. At kung mapili man niya to, may asawa naman din siya, tong babaeng to. So, complicated yung sitwasyon, di ba? So, kaya rin siguro, hindi niya mabitawan yung original niya. Yung isa pa. Kasi bored siya dito sa babae, di siya kinakausap. Habang di sila nag-uusap, kausap niya o kasama niya yung original niya. Anyways, muna tayo dito sa clue. So, yung clue natin, pwedeng tumama sa person nyo. Kasi hindi ko alam kung sino kayo dito. Kung kayo ba yung babae o lalaki. O kayo yung asawa ng babae. So, ganito na lang. Ito yung person o partner ng babae. Ay, hindi. Partner ng Gemini. Yung partner ng Gemini. Capricorn ulit. Aries. Halimbawa, di tumama sa inyo. Di baka dun sa kakilala nyo. So, kung kakilala, kapwa Gemini, Aquarius, o Scorpio. Ito pa, may clue pa tayo dito. Maglalabas ako ng 4. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. O dun sa kakilala nyo. O person. So, may someone na long hair. Medium skin tone. Di ano yan. Tan. O, hindi maputi, hindi maitim. Basta ganyan, medium skin tone. Sakto lang ba? Ito, kulot ang buhok. Mahilig sa puting damit o ang uniform ay puti. All white. Ayan. Ano tayo dito sa isa pa? Ang masasabi nito. Coffee, no? Anyari. May coffee tayo.
Maganda kung nagbaliktad na lang, no? Kasi kung nagbaliktad sila, mawawala na yung away. May reconciliation. Kasi ang dating dito, kung nauna to, kung baga, nag-away sila before, yung iba sa inyo. Ewan ko kung sino kaaway. Pero nag-away na sila, may history na nag-away, tapos nagkabati, tapos ito, away ulit. So, madaling salita, away-bati. Away-bati. Asahan ng away-bati, whether sa friend nyo to, karelasyon o kamag-anak. Basta may nakaaway kayo before or recently lang, tapos nagkabati. Tapos, ayun na naman, mag-aaway na naman sa 2 weeks na to. So, may iba sa inyo na ganito ang pwedeng mangyari. So, ano pa? Ibang mabubuo ko dito. May coffin tayo. Tapos, bro. Ang hirap naman ang combination na to. So, pwede rin ano to. Illness. Illness na gumaling na kayo dito, tapos ito, ulit na naman. Kasi repetition din to eh. Alam ko, repetition din yung ano eh. Ulit. O, magiging problem nyo ulit. Pero case to case basis, pwede rin naman na halimbawa, may sakit na yung nanonood o may kakilala kayong may sakit na malapit sa inyo. Gagaling yon. Okay? Don't worry. Gagaling kung iinuman ng gamot. Kasi walis to eh. So, ano ginagawa niya? Nagwawalis siya, di ba? Pangwalis siya. So, ibig sabihin, kailangan niya magwalis. Kailangan niya maglinis ng katawan. So, may kailangan siyang inumin para matanggal yung sakit niya, di ba? Kailangan niya magpa-consult sa doktor para gumaling. Hindi siya gagaling ng ano, tawag dito, nang walang ginawa. Kailangan niyang mag-consult sa doktor. Kailangan niya inuman ng gamot. Ibang case, may someone na naging abusive at ito na naman, abusive na naman. Uulit na naman siya. O siguro arguments. Basta ano to eh, parang away na paulit-ulit. O pwede rin ang pinag-awayan ay delay. May kinalaman sa delay, postpone, na cancel, na delivery, flight, meeting, event, ganun. Parang nakaschedule na siya, tapos hindi nangyari. O, nagka-aberya. Pwedeng ganun. Ano ba ba? Anyways, punta na nga tayo sa susunod. Anong maisip eh? Masyadong mahirap. Eto, Lily. At cross. Oh. Sa dulo pa yung cross. Lily cross. So ano to? Ang dating sa akin, pwedeng tumama to. Baka magkakaano sila, magkarugtong. Pwede rin kasi magkarugtong. Pero madalas hindi nagdurugtong. Pero sa case na to, nagdugtong sila. Pwede rin kasi magdugtong. So, mukhang
Ang kaaway ng iba sa inyo o nakaaway, ay boss nila, ka-workmate, anyone na mas matanda sa kanila o ahead sa trabaho. Pwede rin tong uncle, auntie, ano ba to? Auntie. O anyone na matanda na, senior siguro. So again, boss, ka-workmate na ahead sa inyo, parents, grandparents, senior, o sibling nyo na mas matanda sa inyo, basta mas matanda sa inyo. Lalo na siguro kung lalaki. Actually, pwede rin pala kung friend at lover. Pero lalaki. Lalaki yung nakaaway dito eh. So, ayun, nag-away sila, away na naman. Ewan ko anong pinag-away nila, pero away na naman sila. For some reason. Pwede rin kapamilya to actually. Pero hindi kapitbahay. Kapamilya. So, yung mga yon, mga binanggit kong tao, ay pwedeng mag-cause ng burden sa buhay nyo. For some reason. O pwede rin naman na sa positive side, magugulat kayo. Kasi bigla silang magiging religious o charitable. Biglang nagbago sila ng katakuhan. Naging maawain sila ngayon. Pero ang buong pagkakakilala nyo nga sa taong to ay masamang tao, pero bilangan babait. May ganun eh. So, kung naging masungit yung tao, may taong naging masungit sa iba sa inyo, masama, bigla silang babait. Lalo na siguro kung lalaki. Anyways, ito last is bird na to. Birds, bear. Ito medyo siya, kakaiba in a way na yung sense ng pananalita niya ay domineering. So, whether kayo mismo to na magiging ganon, o ito yung ma-encounter nyong tao. May pagka-bossy. So, pag may sinabi siya, gusto niyang gawin mo na agad. May taong ganun. Pwede kayo mismo to o again, ma-encounter nyo. Basta, ganun yung energy. Ngayon, ibang case, baka maka-receive kayo ng, yung iba sa inyo. Kayo o yung iba sa inyo. Ng communication at ang communication ay regarding health. Announcement, pwede rin. Ganun. Communication, announcement, news. So, sabihin natin nagpa-check up yung iba sa inyo, di sa 2 weeks na to, lalabas na yung lab result. Pwedeng ganun. Ngayon, yung iba sa inyo, baka mensahe to tungkol sa pera. Big amount of money. Baka yung iba sa inyo, naglakad ng loan, pension. So, depende. Kung ano man nilakad o lalakarin ng iba sa inyo. Pero may involvement ng big amount of money. Ayun. Yun yung information o message na matatanggap ng iba sa inyo. So, pwedeng investment to.
all about business. Ngayon, mensahe tungkol sa boss. Pwede rin, oh. So, anong case yan? Halimbawa, off nyo. Halimbawa nga, may off yung iba sa inyo. Eh di, off nga. Tapos bigla na lang silang in-on-call ng boss nila, di ba? Pasora. Kasi, pahinga mo na yun eh. In-on-call ka pa. Kasi, absent daw yung isa. O nagka-emergency yung isang katrabaho. Kaya, i-on-call yung iba sa inyo. Ganun. Absent o nagka-emergency yung ka-workmate. Kaya, o-on-callin yung iba sa inyo. Sa 2 weeks na to. Okay, whether kayo to o someone na malapit sa inyo. Na wala sila ibang choice. Kundi sumunod kasi boss nila yun eh. Yung iba po tatawagin sa HR. Di ko alam kung bakit. Grabe rin kung ano. Police station. O sa government place. Baka doktor nila mismo to. Yung iba sa inyo. Yung tatawag sa inyo. Lalo na kung ano. Matanda na. Ano maisip eh. Pero yung mensahe, pwede rin manggaling sa babae. May iba sa inyo na makakatanggap ng mensahe mula sa babae. Pero, ano siya? Paano nyo madidistinguish? Matapang yung mukha niya. Kasi may iba naman maamo. Pero to, matapang yung mukha niya. Kung di man babae, ay sa boss nga. O sa lalaki. Pero yung lalaki matanda sa iba sa inyo. Kasi, matanda o malaki. Ito malaki to eh. Matanda sa inyo. Lalaki matanda sa inyo o malaki, mataba. O itim pa ang buhok. Actually, pwede rin naman gray. Gray, brown, black, hair, o mabuhok na tao. Di ba may mga lalaking mabalbon? So, lalaking mabalbo. O nanay na. Kung babae, sabihin natin matapang mukha o nanay na. So, doon manggagaling yung gossip news communication. So, kunin nyo lang yung information na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Pwede rin ganon. So, marami tayong naging description sa dalawang card na to. Itong huli, dalawa na lang ang kukunin ko dito. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Tatlo. Let go of perfection. It's good enough and so are you. Knowledge and learning empower you. Relaxation promotes healing. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye.